We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, wala na raw na ilalabas na tubig ang ilang poso sa ilang barangay sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa epekto ng El Nino. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine, good mornings. CJ, ramdam na ng ilang residente gumagamit ng deep well o poso ang epekto ng El Nino dito sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Ni minsan, hindi raw natuyuan ang poso na ito na ginagamit ng pamilya ni Mang Carlos sa barangay Maasin, Mangaldan, Pangasinan. Ang tubig mula sa poso ang ginagamit nilang inuming tubig. Ginagamit din nila ito sa paglalaba at pagluluto. Pero ngayong buwan lang, nagulat sila dahil wala nang lumalabas na tubig sa kanilang poso. Maging ang poso ng kanilang kapitbahay, wala na rin lumalabas na tubig. Hinala nila, epekto ito ng nararanasang El Nino. Malaking perwisyo sa amin kasi doon kami kumukuha ng inumin namin. Dahil walang tubig sa poso, nakikigib na lang muna sila sa ibang kapitbahay na may koneksyon sa Mangaldan Water District. Sa ngayon, wala namang nakikitang problema ang lokal na pamahalaan. Maliit na porsyento lamang ang nakadepende sa poso o deep well. Nakahanda rin ang Mangaldan Water District sa epekto ng El Nino. Wala naman daw magiging problema sa supply dahil may mga karagdagang pumping station na binubuksan ng MAWAD. Target ng Water District na magkaroon ng pumping station ng bawat barangay. Tsaka hindi lang po ganon, kung hindi naman po pumping station, baka sakaling yung tangke, sarili nilang tangke. Actually, yung target ng Water District for the next 10 years is lahat ng barangay. Samantala, sa datos ng Center for Health Development Ilocos Region, as of 2021, nasa 53.46%, katumbas ng 64,120 na pamilya sa Region 1 ang nakadepende pa rin sa deep well bilang source ng inuming tubig. CJ, bago pa man maranasan yung possible na effect ng El Nino ay may mga series of meeting na isinagawa ang lokal na pamahalaan katuwang ang iba't ibang ahensya para maiwasan nga yung effect ng El Nino. Sakaling lumala yung epekto ng El Nino, partikular sa ilang barangay na may mga deep wells ay may mga preventive measures daw na isasagawa ang lokal na pamahalaan. Lalo na CJ kung ang maapektuhan na ay yung mga community deep well, gaya na lamang yung deep well sa aking likuran. Yung deep well kasi na yan CJ ay napakaraming mga gumagamit, napakarami mga residente ang nakadepende sa ganyang mga klase ng poso. In case na maapektuhan na rin yung ganyang klase ng mga deep well ay may mga measures naman na nakaredy ang lokal na pamahalaan para ma-make sure na meron pa ring supply ng tubig ang mga residente. Samantala CJ, sa ngayon, tuloy-tuloy ang pag-iikot na ginagawa ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang barangay para malaman din yung kani-kanilang mga sitwasyon o kalagayan. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Rehabilitasyon ng 18 silid-aralan sa Duyong Malabago National High School sa Calasiao, Pangasinan natapos na. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Lifted na ang ipinatupad na shifting of classes sa Duyong Malabago National High School sa Calasiao, Pangasinan. Natapos na ang rehabilitasyon sa 18 silid-aralan na pinondohan ng 6 million pesos. Nagkabit na rin ang electrical wiring sa mga newly renovated classroom. Sisimulan na rin ang installation ng water source at dagdag ventilasyon para maibsan ang epekto ng El Nino. Manggagaling ang pondo sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng paaralan. At ang aming division engineer ay nakapag-inspect na rin and told us na we could occupy the classrooms na newly repaired. We are working on the water facility naman. Kailangan namin lagyan ng mga tubig kasi bago yung mga CR. Sa pagbubukas ng mga newly renovated classroom, hindi na gagamitin ng covered court bilang learning shelter ng mga estudyante. Dati po is uncomfy po kami kasi sobrang init po sa
gym area. Then ngayon po is comfortable na po kasi nasa loob na po. Tapos back to normal na po. Mas maaliwalas ngayon and very comfortable yung mga student. Sa sem break ng mga learner, iiral pa rin daw ang blended learning. Pagbibigay daan din ito sa mga guro na sumailalim sa media review para sa rating system. Yung mga teachers, nag-assign sila ng mga modules for the students to work on while naka-sem break sila. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Muling pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang deadline ng consolidation ng mga tradisyonal na jeep sa bansa. Mula sa orihinal nitong deadline noong nakaraang taon, pinalawig ito ng 3 buwan. Ayon sa LTFRB, nasa 76.48% ng consolidated ang mga jeepney units sa Region 1, katumbas ng 4,664 na bilang ng jeep. Dahil sa extension ng deadline ng consolidation, hindi na rin matutuloy ang sanay unang bugso ng pangguhuli ng unconsolidated jeep sa Pebrero. Ayon sa DOTR, wala nang ipatutupad na extension sa aplikasyon ng consolidation pagkatapos ng April 30, 2024 deadline. Mga motorista sa Dagupan City na nagsusuot ng unauthorized helmet, tineteketan ng poso. Naritong report. Tiniketan ng Dagupan City Public Order and Safety Office si Ben, hindi tunay na pangalan, ang gamit na helmet sa pagmamaneho ng motorsiklo, bicycle helmet. Ito po yung nadampot kasing helmet. Wala na kasing extra sa kalasyaw. Ito yung nakukuha ko lagi, dinadala ko. Hindi ko alam dati kasi ginamit ko to dati, hindi ko man nahuli. Pero ngayon lang kami nahuli dito sa Dagupan. Ayon sa poso, unauthorized helmet ang gamit ni Ben. Hindi raw bababa sa 10 motorista ang sinisita at tinetiketa ng poso dahil sa pagsusuot ng unauthorized helmet, gaya na lamang ng pangbisikleta at skateboard. Karamihan din sa mga natetiketan, mga dayo lang sa lugar na nasanay nang gumamit ng maling helmet sa kanilang bayan. Katumbas din ang multa nito sa no helmet violation na 1,500 pesos. Hindi ho sila taga Dagupan, taga ibang lugar ho sila na hindi pa nila alam na bawal pala yun. Kasi sa lugar nila siguro hindi mahigpit. Pero sa atin, talagang hinihigpitan natin yan. Ayon sa poso, mapanganib ang paggamit ng hindi angkop na helmet, lalo na kung nasangkot sa aksidente. Kasi yun, plastic lang yun. Kung madidisgrasya sila, talagang maapekto ng ulo nila, ikakamatay ho nila. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, hinihikayat po ng LTO ang mga may-ari ng e-bike na iparehistro ang kanilang mga sasakyan. Yan ang tinutukan live ni Gab De Luna. Gab, good morning! Good morning, CJ. Dumarami na ngayon ang mga gumagamit ng e-bike o e-motor vehicles hindi lamang dito sa Ilocos Norte kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Kaya naman hinihikayat ng LTO o Land Transportation Office ang mga e-bike users at owners na tiyaking registered na ang kanilang sasakyan. Hinihikayat ng Land Transportation Office ang mga electronic bike o e-bike owners na iparehistro ang kanilang sasakyan. Ayon sa LTO, nakasaad sa AO 2021-039 ang pagpaparehistro ng mga e-bike. Depende sa klasifikasyon nito. Kailangan ng 3 components dyan, the body, the engine, and the chassis. 3 being considered, yun na may tuturong na motor vehicle for registration siya. According po kasi sa LTO Region 1, they said it's not yet implemented. They are still waiting for the go signal as of the moment. So, I asked naman dito sa LTO Lawag kung ano yung mga requirements just in case they are really accepting registrations na. They said they are not accepting yet, only Region 1 office daw. Ayon naman sa LTO, ang dealer daw ang dapat magbigay ng mga requirement sa authorized registering unit. Nagre-register lang po ng motor vehicles, electric motor vehicles, hybrid motor vehicles. For Region 1, that would be the regional office sa San Fernando. Yung sa amin dito sa Lawag, Batak, mga district offices, extension office like Burgos, sa renewal lang po. May mga e-bike naman daw na hindi kailangang marehistro. Motorbikes na may protruding pedals, yun hindi for registration. Kasi ano yun, parang, di ba, ginagamit nila as bike. Akin lang kung ano yung maipapatupad, kung ikakabuti ng daanan natin, kalsada, trapiko.
Samantala, CJ, paalala naman ng LTO sa mga e-bike users at owners na tiyaking iwasan nila ang pagdaan sa mga national highway at dumaan lamang sila sa mga allowed roads tulad ng Barangay Road at Private Community Road. At kung sakali man na mapapadaan sila sa Provincial Road, ay tiyaking mag-yield sila ng right-of-way upang makaiwas sila sa aksidente. At the same time, tiyakin din na registered ang kanilang e-bike na ginagamit at may dala-dala silang lisensya upang sa ganun ay makaiwas sila sa citation ticket at makaiwas na rin sa pagmumulta na pwedeng umabot sa 10,000 pesos. CJ? Maraming salamat, Gab De Luna. Nagsagawa ng wreath-laying ceremony ang mga kapulisan sa Ilocos Norte Police Provincial Office. Pag-aalala ito sa kabayanihan ng mga tinaguriang SAF 44 ng PNP. January 25, 2015, nang mapaslang ang SAF 44 sa anti-terrorism operation na Oplan Exodus sa Mamasapano, Maguindanao. Inalala ang katapangan ng mga itinuturing na bayani at binigyang pugay ang kanilang sakripisyo para sa bayan. Mga kapuso, bigyan ng jacket yan dahil tumitindi na naman ang lamig sa ilang bahagi ng bansa dahil sa hanging amihan. Kaninang alas 2 ng madaling araw, naitala ng Pag-asa ang 13.2 degrees Celsius na temperatura sa City of Pines, Baguio. 18.8 degrees Celsius sa Tanay Rizal, 19.3 degrees Celsius sa Basco, Batanes, 19.8 degrees Celsius sa Tuguegarao City at 21.8 degrees Celsius sa Quezon City. Buong Luzon ang apektado ngayon ng amihan. Ayon sa Pag-asa. Habang sa mga kapuso natin sa Eastern Visayas at Caraga Region, maghanda pa rin po ng pananggalang sa ulan dahil sa local thunderstorm dulot ng shear line. Ngayong umaga, pwedeng maglaba mga kapuso dahil halos buong Northern at Central Luzon ang makararanas ng maayos na panahon base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Pero sa hapon, ilang panig lang ng Cagayan, Isabela at Aurora ang posibleng magkaroon ng light to moderate rains. Lomi, Goto at Mami na swak sa malamig na panahon binabalik-balikan sa Batangas City. Ating tikman sa report. Patuloy pa rin ang pag-iral ng malamig na panahon sa ilang lugar sa Luzon dahil sa hanging amihan. Hanggang sa Calabarzon, ramdam ang malamig na ihip ng hangin. Kanya-kanyang diskarte na rin ang ilan upang maibsan ang malamig na panahon. Siyempre nangunguna na nga riyan ang mainit na kapeng barako. Sarap, painit na katawan. At dini nga sa Batangas, hindi rin nawawala sa listahan ang binabalik-balikang lomi. Si Stephanie na mula pa sa Maynila dumayo sa Batangas City para matikman ang authentic na lomi. Nung unang tikim ko before, napasabi na po talaga pagbalik ko ng Maynila, hindi na ako kakain ng lomi sa Maynila. Dito na po talaga ako. Kailangan Batangas ka talaga kakain ng lomi. Lagi namin binabalik-balik. Kahit nga mainit, naglolomi kami lalo pa pag malamig. At kung gusto mong humigop ng mainit na sabaw, nariyan ang goto na swak na pampainit sa tiyan. Tiyak daw na ikay mabubusog kapag ito'y iyong natimusan. Ay, swabe. Masarap kasi yung timpla. Masarap ang katawan, busog. Tapos, enjoy pa sa kanayan, hindi lugi yung binayad. Akin na inaayos yung pagtitimpla para hindi sila madala. Araw-araw sila balik. Dahil pag yung tao, inyong tinipid, ay hindi na kayo babalkan yan. Mawawala ba naman sa listahan ang Mami? Sa isang bowl, ilagay ang Mickey noodles. Isunod ang naluto ng laman loob ng baka. Lagyan ng ginayat na spring onions at ilagay ang sabaw. At ready to serve na ang mainit-init na Mami. Kaya kung mainit na sabaw lang naman ang inyong hanap, hindi papahuli ang mga Batanggenyo dyan. Sinsay na dine sa Batangas at lantakan ang pagkaing tiyak inyong babalik-balikan. Hazel Kawaing Alviar para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, makakasama natin ang kapuso recording artist na si Vilmark Viray sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga
kapuso, isang clasher ang makakasama natin ngayong umaga na pagdating sa kantahan at biritan ay walang inaatrasan. Sa katunayan, theme song ng pinakabagong TV series ngayon ng GMA ang kanyang kanta. Kasabay nito ang release ng kanyang self-penned single entitled Inoue. Kaya wag na nating patagalin pa. Let's welcome kapuso recording artist Vilmark Viray. Hi Vilmark! Welcome back to Mornings with GMA Regional TV. Hi Miss Joanne Maya Pabak and also Maya Pabak ka rin kay katamang kapuso Manal Bengeni king Mornings with GMA Regional TV. Wow! Hello po ulit. Sobrang nakakataba ng puso na bumalik po ulit dito sa program niyo. Oo, di ba? Sana nga paulit-ulit pa tabangan namin yung mga latest single na gagawin mo pa. Vilmark, mukhang nag-uumapaw ang blessing sa'yo ng year 2024 dahil una ang iyong kanta na Lisan ay napapakinggan na ngayon bilang soundtrack ng pinakabagong TV series ng GMA, ang Love, Die, Repeat. How does it feel, Vilmark? Actually, sobrang surreal po ng feeling na mabigyan ng chance na gamitin yung single ko as the official theme song of the new teleserye of Miss Jeneline Mercado na Love, Die, Repeat. And also si Miss Jeneline Mercado mismo yung nagbigay ng another life sa single ko. I remember the story nung sinabi sa akin ng GMA Music Family ko na ayun nga po gagamitin daw yung song ko na Lisan for the new teleserye na Love, Die, Repeat. Actually, hindi nila sinabi sa akin via phone call or via online. Talagang minute nila ako in person just to inform me dun sa good news. Tayo nga, gagamitin yung Lisan for teleserye and di ko po naiwasan na maiyak that time. So, hanggang ngayon, sobrang nakakatawa pa rin po ng puso. Okay. At itong version mo naman ang nais naming mapakinggan. Konting sample naman dyan, Vilmark, ng Lisan. Ay ba? Ikaw ang hiniling, ikaw ang talang nagniningning sa palisan mo. Di alam ang gagawin habang buhay na ika'y mamahalin. Habang buhay na ika'y mamahalin. Wow! Congratulations, Vilmark! It's a huge success na magamit yung kanta mo sa teleserye. Sobra po, sobra. Oo. Sabi ko nga, marami kang project this year. Isa na dyan ang iyong new single na Inoue. Ano nga bang inspirasyon mo dito, Vilmark? This is my first English song. Actually, at first, sobrang hesitant po ako na mag-compose ng English song. Kasi, to be honest, mas comfortable po ako with writing Filipino or Tagalog songs. Pero sabi ko, kailangan ko i-challenge yung sarili ko. Kailangan kong i-challenge yung sarili ko para naman magkaroon ng mas magandang outcome. And here it goes, yung bago kong single na Inoue. Actually, this is a sequel of my song Lisan. Kung yung Lisan is about grief, it's all about the sadness that I felt during the time yung nawala yung tatay ko. So this time naman, Inoue is about acceptance. Okay, at dahil nandito ka na, Vilmark, hindi na namin palalampasin ang pagkakataon na marinig kahit konting sample lang ng Inoue. Okay ba? If this is love, I don't want this feeling anymore. I'm not okay without you. I'm now on my own, picking up the pieces of my heart. I'm not okay without you. Vilmark, sa lines pa lang na yun, parang tagos na sa puso yung gusto mong iparating sa iyong kapuso fans. Sorry po, lagi tayong nananakit sa ating mga kanta. Hopefully sa next single natin, medyo very happy naman since moving forward na tayo, moving on na yung patapik ng ating mga songs. And lastly, Vilmark, please invite our kapuso to support your new single and follow your social media accounts. Ayan mga kapuso, ngayong araw na po na-release ang aking newest single entitled Inoue.
which is available for download and streaming on all digital music platforms, sa iTunes, sa YouTube Music, sa Spotify, Apple Music, and all digital music platform. And I just want to say thank you for the love and support na pinapakita niyo po sa akin from my previous singles. And now, sana patuloy niyo po akong supportahan. So, download and stream na my new song, Inowi. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat, Vilmark, at ingat ka palagi. Thank you so much po. Tuloy-tuloy ang mga balita. Grand Parade ng Longganisa Festival 2024 ng Vigan City. Dinagsa ng mga manonood. GMA Regional TV nakibahagi po sa parada. Tunghayan sa ulat ni Ivy Hernando. Napuno ng tao ang kahabaan ng Quezon Avenue sa ginanap na Grand Parade ng Vigan City Fiesta and Longganisa Festival. Halos sinakop na ng mga manonood ang kalahating linya ng kalsada para makisaya sa pista. Kasama sa parada ang iba't ibang ahensya ng gobyerno mula sa city government, provincial government, iba't ibang sektor sa lipunan, mga organisasyon at mga media. Kaisa rin sa parada ang GMA Regional TV. Dito ito Ryan Minukwa nga Fiesta Tibigan na talaga na naragsak. Nagsimula ang parada sa Quezon Avenue at umikot sa Liberation Boulevard hanggang Quirino Boulevard na inabot ng halos 4 na oras. Everybody loves to participate even without any financial reward. Malaki raw ang kontribusyon ng mga ahensya at iba't ibang sektor sa lipunan. Kaya marapat daw na bigyan sila ng araw sa isa sa pinakamalaking pista ng lungsod. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Higante mga alon, sinuong ng mga surfer sa Portugal. Tunghayan sa Globalita. Higanteng mga alon ang hindi inurungan ng mga kalahok sa Big Wave Surfing Challenge sa Portugal. Perfect timing daw ang kailangan para masakyan ang dambuhalang mga alon. Tinatayang aabot sa 15 meters o 50 feet ang taas ng mga alon sa North Atlantic. Kahit naka-wheelchair, hindi napigilan ang British adventurer na si Darren Edwards sa Sit Ski Challenge sa South Pole. Paralisado ang kalahati ng katawan ni Edwards matapos ang rock climbing incident. Layon niyang itala ang first world record sa long-distance sit ski sa layong 60 miles. Isa rin itong fundraising campaign para sa mga may spinal cord injury. Habang sa London, proud sa kanyang cover photo na T-contour ang acid attack survivor na si Patricia Lafranc. Nais niyang ipakita na dapat labanan ang anumang uri ng domestic violence at harassment. Bahagi ito ng awareness campaign laban sa acid attack na laganap daw sa buong mundo. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Bea Alonzo at Carla Abellana bibida sa murder mystery series na Widow's War sa GMA Prime. Naritong report. Mapapanood ngayong 2024 ang Widow's War, ang seryeng may dalang misteryo na talaga namang dapat tutukan ng viewers, sa telebisyon man o online. Pagbibidahan nito ng kapuso actresses na sina Carla Abellana at Bea Alonzo. Ang upcoming series ay didirect ni Firefly director Zig Dulay. Kanino at paano kaya iikot ang istorya ng Widow's War? Abangan ang pinakabagong murder mystery series ngayong taon sa GMA Prime. Ibinahagi ni Ara San Agustin sa isang vlog ang kanyang scuba diving adventure sa Batangas. Sa unang video ni Ara, isinama niya ang kanyang followers sa kanyang road trip papunta ng Anilao, Batangas. Bahagi si Ara ng full-action series na Black Rider, kung saan gumaganap siya bilang Joanne, ang fiancé ng karakter ni Mateo Godicelli na si Paeng. Kasalukuyang nasa ospital si Joanne at tulala dahil sa trauma na tinamo matapos i-massacre ang kanyang pamilya. Sumama sa biyahe ng full-action series na Black Rider, Lunes hanggang Biyernes 8 p.m. sa GMA Prime. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV.
Good news sa ating mga kapuso. Matapos ang matagumpay na concert ng Queendom Live, mapapanood natin ng libre sa telebisyon ang pinag-usapang concert. Abangan ang mga top caliber kapuso performers na sina Rita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Ashley, Marian Osabel, Hannah Priscillas at Asia's Limitless Star Julian San Jose sa kanilang Vocal Power Showdown sa Queendom Live, the TV special. Abangan ang mga soul-stirring anthem at heart-pounding pop hits mamayang gabi na po yan, 9:35 p.m. sa GMA. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. The artist must possess the inner drive, passion, and loneliness of a long-distance runner to go very far. With Napoleon Abueva, honoring the birth anniversary of our national artist and father of modern Philippine sculpture. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.